Nagpanggap na palaboy ang mayamang doktora na si Havana Agoncillo upang matakasan ang napipinto niyang pagpapakasal sa isang lalaking hindi niya mahal. At napadpad siya sa isang bayan kung saan niya nakilala ang simpleng mamamayan na si Hero Pablo. Pinipilit niya ang lalaki na isama siya nito sa bahay nito dahil natatakot na siyang tumira sa labas. Ayaw ni Havana na umuwi hanggat hindi tumino ang utak ng magulang niya sa desisyon ng mga itong itali siya sa sitwasyong hindi niya gusto. Kahit anong tago niya sa tunay niyang pagkatao, ay nalaman pa rin ito ni Hero nang mailagay ang litrato niya sa isang dyaryo. Kahit ayaw umamin ni Havana ng totoo, ay napipilitan siya dahil na rin sa guilt na kanyang nararamdaman. Ano kayang magiging desisyon ni Hero ngayong alam na niya ang tunay na pagkatao ni Havana? Makikiusap pa si Havana para magtagal siya sa piling ni Hero dahil sa mga rason niya? Katin-katin na si Havana sa ayos niya ngayon at lalo na sa kanyang sitwasyon. Kailangan niyang magpanggap para hindi siya matuntun ng magulang niya, especially her father, na walang ibang alam kundi ang makialam sa buhay niya. Kakayanin niyang maging palaboy kahit habang buhay pa, basta hindi lang siya mahanap ng pamilya at may kasal sa lalaking hindi niya mahal. Pero sa ilang araw niyang pagstay sa labas ay nakaramdam na ng takot si Havana. Lalo pa nang mamataan niya ang bulungan ng grupo ng mga kalalakihan noong nakaraan habang nakatingin sa kanya. Hindi din siya pwedeng umupa ng hotel o boarding house dahil mahahanap pa rin siya ng ama. Napabuntong hininga na lang si Havana. First time niyang maranasan ang ganitong hirap at wala din siyang dalang pera dahil ngayon ay naka-freeze na lahat ng account niya sa bangko dahil napahiya na niya ang mga ito. Samantalang si Hero naman ay naisipang pumunta sa bayan para bumili ng pagkain para sa mga manok niya. May poultry kasi siya at nagsusupply ng mga itlog sa mga suki niyang tindahan para magkapera. Nagnenegosyo na lang siya pagkatapos niyang umuwi galing ibang bansa kaysa magtrabaho dito. Okay naman ang kita niya sa itlog. Nakakabawi naman kahit napapaano. Samantalang si Havana ay napapangiwi dahil kanina pa tumutunog ang tiyan niya sa sobrang gutom. Yung cash niyang dala ay matagal nang ubos, kaya hindi na niya alam kung saan siya makakahanap ng pagkain. Torture ito sa part ni Havana. Ang dami niyang naisakripisyo sa paglalayas niyang ito, trabaho niya at business. Pero mas lalong ayaw niyang matali sa kasalanan na walang patutunguhan. Nang mapadaan sa kanyang harapan ang isang gwapo at matangkad na lalaki, ay hinawakan niya ang kamay nito. Tumingin ito sa kanya pero hindi naman nagulat o alisin ang kamay niya. "Pahinging pera! Bibili lang ako ng pagkain. Kanina pa kasi ako nagugutom." Pagmamakaawa ni Havana. Napakagatlabi na lang si Havana. Hindi ito drama. Gutom na talaga siya. Hindi pa naman siya sanay na nalilipasan ng gutom. "Magkano naman kailangan mo?" Malumanay na tanong ni Hero. "Kahit na magkano, basta't kakasya sa presyo ng pagkain," sagot ni Havana. Napatitig sa kanya ang lalaki. Napayuko naman si Havana dahil bigla siyang nakaramdam ng hiya rito. "May 100 pesos ako rito. Kasya na siguro ito," sabi ni Hero. Napangiti naman si Havana nang ibigay sa kanya ng lalaki ang 100 na papel. "Salamat," sagot ni Havana. Tumungo naman ang lalaki at naglalakad palayo sa kanya.
Dali-daling pumasok si Havana sa may malapit na kainan para bumili ng pagkain. Pumili siya ng mas mura para magamit pa niya hanggang mamayang gabi ang binigay ng lalaki. Sa kabilang banda, si Hiro ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng magandang babae na yun sa daan at nanghihingi ng pera. Sayang, may tsura pa naman, baka madiskartehan ng masasamang tao. Sa tingin niya ay wala namang diferensya sa pag-iisip pero naging palaboy. Madumi ang damit pero kitang-kita niya na maputi ito. Maya-maya lang ay napakunot naman ang noo ni Hiro dahil nakita niya ang babae dito sa pinuntahan niyang tindahan ng mga feeds. Hindi nakatiis ang pagiging tsismosa niya, kaya nilapitan niya ang babae at tinanong, "Saan ka ba nakatira?" Tumingin sa kanya ang babae. "Sasama na lang ako sa'yo. Wala akong matitirahan kung saan-saan lang ako natutulog," sagot ni Havana. Napakunot naman ang noo ni Hiro. "Ganun ba?" sabi ni Hiro. "Oo, hindi naman ako masamang tao. Tutulong ako sa gawaing bahay. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Sige na please," pamimilit ni Havana. Nakaramdam ng awa si Hiro. Nakikita naman niyang mabait ang babae, kaya napatango na lang siya. "Sige, sa bahay ka muna, pansamantala," sagot ni Hiro. Tuwang-tuwa naman ang babae, kaya pagkatapos ni Hiro na bumili ng pagkain ng manok, ay umuwi na siya kasama si Havana. Nagkakilala na sila kanina, kaya alam na niya ang pangalan nito. Pagdating nila sa bahay niya ay nakangiti naman si Havana habang nakatingin sa buong paligid. "Maraming salamat ha, Hiro," sabi ni Havana. "Walang anuman, ito lang ang bahay ko. Sana maging okay lang ito sa'yo," sagot ni Hiro. "Okay na okay sa akin," nakangiting sabi ni Havana. Samantalang si Havana ay sumunod kay Hiro papasok sa loob ng bahay nito. Gawa sa kawayan ang bahay nito. Hindi gaanong malaki, kasya lang sa isang pamilya na may 2 anak. Nakahinga naman ng maluwag si Havana dahil nakakalayo na siya doon sa bayan at hindi na siya mahahanap ng ama niya. Safe naman ang pakiramdam niya dito kay Hiro dahil mabait at matulungin. Naupo siya sa mga kawayan na upuan at isinandig ang pagod na likod. Yung cellphone niyang gamit ay ipinatago niya sa kanilang kasambahay at inalisan ng SIM card para hindi siya makontak doon. Nakiusap siya rito na kahit anong mangyari ay alam nito kung nasaan siya. Ito kasi ang nagsabi sa kanya na ipapakasal siya sa isang lalaki dahil narinig nito ang usapan ng magulang niya sa library room. Mabuti na lang talaga nasabihan siya, kung hindi ay natali na siya ngayon sa kasal na sila lang ang may gusto. Nakita niya na pumasok ng kwarto si Hiro at pagbalik nito ay may dala ng damit para sa kanya. "Magbihis ka muna, dapat ka talagang maligo dahil ang dumi mo na. At saka, yung buhok mo ay sobrang dry na," sambit ni Hiro. Napanghinga lang si Havana at tumango. "Oo nga," sagot ni Havana. "Sige, pumasok ka lang sa kusina. Malinis naman yung mga tubig doon. At saka, may sabon pang hindi nabubuksan. Shampoo, saka toothbrush, toothpaste na bago. Yun na lang ang gamitin mo." Mahabang linya ni Hiro. "Salamat," nakangiting sagot ni Havana. Tumango naman si Hiro at may dalang pagkain ng manok na lumabas ng bahay. Saan kaya nakalagay ang manukan nito? Wala naman siyang nakikita sa paligid. Siguro nandun sa dulo. Nang makalabas ng bahay ang lalaki, ay pumasok na rin sa kusina si Havana. Bitbit ang damit na bigay ni Hiro.
Napangiti siya nang mapansin ang masikip na shorts. Siguro ito yung gagawin niyang underwear. Napahanga siya sa kalinisan ng bahay ni Hiro. Parang babae kasi ang nakatira rito. Hindi naman niya ini-small ang kalalakihan pagdating sa kalinisan. Pero meron din talagang iba na tamad maglinis. Itinulak niya ang nakasarang pinto at sumilip siya doon. Dito pala yung banyo. Hindi niya alam kung nasaan yung toilet. Siguro nasa labas. Naligo na si Havana. Kinuskus niyang mabuti ang buong katawan dahil parang dumidikit yung mga alikabok. Makalipas ang isang oras ay natapos na sa pagliligo si Havana. Ganito talaga siya noon pa, kahit doon sa bahay niya. Ang tagal niyang maligo, kaya siguro sobrang linis niya. Mahihiya yung alikabok dumikit, pero ngayon ay iba na yung buhay niya. Kung pwede pang makain yung maruming hangin ay kakainin na niya. Kinuha niya ang tuwalya na nakasampay sa may lubid. Ginamit niya ito dahil hindi naman mabaho. Siguro bagong laba o ito yung ginagamit ni Hiro. Hindi naman siya maselan pagdating sa paggamit ng bagay sa ibang tao. Wala kasi siyang allergy at hindi siya maarte. Maya-maya lang ay isunuot na niya ang bihisan na bigay ni Hiro. Nang matuyo ang basa niyang katawan, lumabas na siya na pinupunasan ang kanyang basang buhok. Pumunta siya sa sala at kinuha ang salamin na nakasabit sa dingding at tiningnan niya ang kanyang sarili. Maikli na ang kanyang buhok na dati ay mahaba, kulay brown na, dati ay itim, tapos naglagay pa siya ng maraming nunal sa mukha na pinatato pa talaga niya para hindi matanggal kung mabasa, para sobrang kapani-paniwala yung disguise niya. Pero kung kakilala o kapamilya niya ang titingin sa kanya, ay makikilala pa rin siya ng mga ito. Makalipas ang isang oras na pagstay ni Havana sa loob ng bahay, ay lumabas siya nang maramdaman niya ang nakakabinging katahimikan. Tiningnan niya ang dulo at doon ay nakita niya si Hiro na nagpapakain ng maraming manok. May poultry pala ang lalaking ito. Nakakatuwa namang tingnan dahil nakita niya ang daming itlog. Nandito ka pala, Havana. Sana hindi ka nalang nagpunta rito. Mahahaba pa yung mga damo. Makakati. Sobrang busy ko pa kasi kaya hindi ko pa napuputol, sabi ni Hiro. Okay lang. Pwede bang tumulong sa pagkuha ng mga itlog? Parang ang sayang-saya mag-harvest. Nakangiting pagpapaalam ni Havana. Oo naman. Kinukuha ko talaga yan dahil may suki akong hinahatian, sagot ni Hiro. So, ibig sabihin ay pupunta ka ulit ng bayan ngayon? Tanong ni Havana. Oo, sumama ka na, nakangiting sagot ni Hiro. Napangiti naman si Havana habang si Hiro ay hindi nakaramdam ng pagod sa pagkuha ng mga itlog dahil may kasama siya. Mas mabilis pa ngang natapos ang babae kumpara sa kanya. Napagod yata siya para wala sa kondisyon ang kanyang sarili. Nakikita na niya kanina pa doon sa bayan na maganda ang babaeng palaboy, kaya kitang-kita niya ngayon na nakaligo na ito. Mabait ito at palangiti, kaya nakakatuwang tulungan at saka masipag. Nang maubos nilang makuha ang lahat ng itlog ngayong araw, ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Si Havana ang naglista ng mga pangalan na nag-order at kung ilang tray ang kukunin ng mga ito para mabilang niya at mabigyan lahat. Gumayak na sila. Hindi na nagbihis si Havana. Binigyan na lang niya ito ng hoodie para hindi mainitan. Pinuntahan na niya si Cardo dahil ang tricycle nito ang rerentahan niya para mag-deliver nitong itlog. Kung gugustuhin niyang bumili ay kayang-kaya, pero ang problema ay hindi siya marunong magmaneho. Dinala niya si Cardo sa bahay niya para matulungan siyang ilagay ang mga itlog sa tricycle nito. Pero
ang tamis na nagingiti ng lalaki paglabas nito ng bahay. Nagulat ako. Akala ko anghel na bumaba mula sa langit. Ang ganda at ang puti, namamanghang komento ni Cardo. Alam niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Nakita siguro nito sa loob si Havana. Si Havana yan, kaibigan ko, nagbakasyon dito, sagot ni Hiro. Ang lapad na nagingisi ni Cardo. Ilakad mo ako pare, type ko sabi ni Cardo. Napangiwi si Hiro. Nagkaroon pa yata ng dahilan si Cardo na pabalik-balik sa bahay niya. Naku, ikakasal na yan. Kaya nga pinuntahan ako rito para imbitahin sa kasal niya. Napayokong sagot ni Hiro. Gusto niyang matuwa pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Nakita niya kasi kung paano nawala ang ngiti sa labi ni Cardo. At dismayado ito. Nagkatinginan naman silang dalawa ni Havana. Saka nakita niya kung paano ito tumawa ng pasimple. Habang bumabiyahe sila ay napapasulyap si Hiro kay Cardo. Napapansin niyang titig na titig ito sa kay Havana. Imbis sa daan, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Hindi ko talaga maibaling yung tingin ko sa daan pare, naiilang nasabi ni Cardo. Umayos ka. Kapag nadisgrasya itong mga itlog natin ay pareho tayong walang kita ngayon at masaktan ka pa sa akin kapag nagkataon, pagpabanta ni Hiro. Napatawa lang si Cardo. Binata pa ang lalaking ito. Nasa moving on stage pa din dahil iniwan ng nobya at nagpakasal sa iba. Yung mas angat ang pamumuhay kaysa rito. Ang dami ng pinagsamahan, mga planong nabuo na magkasama. Pero hindi pa rin pinili sa huli. Nakakatakot sumugal. Kung hindi siguro yung babae, mahirap at masakit ang masaktan, lalo na kung hindi pipiliin. Pagdating nila sa bayan, ang una nilang hinatiran ng itlog ay yung may maraming order at isinunod na nila yung kaunti lang. Nang maihatid nila lahat at naipon na yung kita, ay pinigyan na niya si Cardo para makapamili ito kung anong gustong bilhin. Baka wala ring bigas sa bahay nito. Binigyan niya ng 3,000 ang lalaki. Hindi tumaas o bumaba yung bigay niya mula pa noon. Malaking tulong na ang perang bigay niya para rito. Nagreklamo kung bakit malaki ang ibibigay niya. Gayong nagmamaneho lang ito. Tikas na kasi sa kanya na matulungin. Mag-isa lang siya sa bahay. Walang pamilya na binubuhay, kaya minsan tumutulong din siya sa iba. Salamat dito pare, malaking bagay na talaga ito para sa amin, kaya ka pinagpala kasi napakabait mo. Nakangiting sabi ni Cardo at natawa naman si Hiro. Nakadepende yan sa benta ng mga itlog. Kung walang benta, wala kang matatanggap mula sa akin, sagot ni Hiro. Parang hindi naman. Palagi kong natatandaan ay ganito naman talaga binibigay mo, saad ni Cardo. Napangiti si Hiro. Nakatingin naman si Havana sa kanya na walang reaksyon. Pero alam niyang masaya ito. Na makaalis si Cardo ay humarap siya kay Havana at inabutan ito ng 5,000 para makabili din ito kung anong gusto nitong bilhin. Para saan ito? Nakakunot ang noo na tanong ni Havana. Pambili mo ng mga gamit at kung ano ang gusto mong bilhin, sagot ni Hiro. Salamat, sabi ni Havana. Walang anuman, sige na, bumili ka na kung anong gusto mong bilhin, utos ni Hiro. Tumango naman si Havana. Sabi niya sa babae ay dito sila ulit magkikita mamaya para wala nang hanapin. Sinabihan na rin niya kanina si Cardo habang si Havana ay napapangiti habang naglalakad papasok sa loob ng malaking tindahan. Ang una niyang naisip bilhin ay underwear talaga dahil sobrang mahangin kung walang suot na panloob. Pumili siya ng mas mura para makarami siya, pati na rin damit at pajama. Sinadya niya yung mahahaba. Ayaw niyang mag-short kasi maraming matataas na damo, saka makati.
Bumili na rin siya ng 3 pares ng tsinelas na pambahay at isang sandal na magagamit niya sa everyday. Nang may makita siyang panlalaking damit na mura lang, ay binilhan niya rin si Hiro kasi bigay naman nito ang pera na nasa kanya. Nang may matira ay itinago niya para may magamit siya sa susunod na mga araw. Nakakahiya kasi kung bigay ng bigay sa kanya si Hiro, pinaghihirapan naman nito ang pera na binigay sa kanya. Mabait talaga ang lalaki. Paglabas niya ng tindahan ay nakita niya itong pinapalibutan ng mga batang kalye. Nagbibigay pala ito ng tinapay, pati inumin at pera. Napapangiti na lang si Havana. Masyadong memorable ang pagtira niya sa bayan na ito. Makalipas ang ilang oras ay sakay na sila ng tricycle. Bumili pala ng isang sako na bigas si Hiro, kasama na rin mga groceries. Napakagatlabi na lang si Havana dahil nakaramdam siya ng hiya. Kahit wala siyang ambag, siya lang talaga ang nag-iisip ng negatibo. Pero ang lalaki ay chill lang masyado. Bumili din si Cardo ng half sack of rice at tinapay para sa pamilya nito. Libre na para sa ilang linggong pagkain. Mapagbigay talaga itong si Hiro, kaya sobrang pinagpala talaga. Pagdating nila ng bahay ay panay tingin sa kanya si Cardo. May kasama pang tamis ang pagngingiti nito sa kanya. Crush yata siya ng loko, pero hindi na lang niya pinapansin kasi naman normal na makaramdam ng ganun sa isang babae. Bandang gabi ay sinubukan ni Havana na magsaing ng bigas kasi nasa manukan pa si Hiro, nagpapailaw. Nakagawa siya ng apoy pero sobrang dumi din ng kamay niya. Nang biglang kumati ang kanyang ilong ay kinamot niya ito. Kaya pagpasok ni Hiro ay tawang-tawa ito sa kanya. "Bakit ba? Ang saya mo yata," untag ni Havana. "Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Bakit ba ginawa mong pulbo yung uling?" sabi ni Hiro. Makasimangot naman si Havana nang mapansin niyang sobrang daming uling ang ilong niya, kaya naghilamos siya agad. Nang maluto na ang ulam ay sabay na silang kumain ni Hiro. Nang matapos ay siya na ang nagligpit ng pinagkainan at naghugas ng plato. Paglabas niya ng kusina ay tahimik ang bahay. Parang wala sa loob ng kwarto nito si Hiro. At alam niya kung nasaan, kaya lumabas na rin siya, saka pinuntahan ang lalaki. At nakita niya itong nakasakay sa duyan malapit sa bahay ng mga manok. Napangiti si Havana nang mapansin niyang may isa pang duyan na malapit kay Hiro, kaya pinuntahan niya ito at sumakay rin siya. Ramdam ni Havana ang lamig ng hangin na nanunuot sa kanyang hininga. "Palagi mo itong ginagawa tuwing gabi?" tanong ni Havana. "Oo, masyadong matrabaho ang ganitong negosyo, pero sulit naman ang tinangkita kung marami kang itlog na mahaharvest araw-araw," sagot ni Hiro. "Sino naman nakaisip ng ganitong negosyo?" sabi ni Havana. "Ako, ito yung naisip kong negosyo pag uwi ko galing ibang bansa," nakangiting sagot ni Hiro. Ngumiti si Havana. "So, marami kang ipon?" natatawang tanong ni Havana. "Meron naman kahit papaano," sagot ni Hiro. Habang nakatingin sa buong paligid, si Havana ay naisip niya na masarap pala talaga ang mamuhay sa probinsya kasi sobrang tahimik at malayo sa gulo ng syudad. "Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa?" tanong ni Havana. "Nasanay na ako kasi nawala ang magulang ko ay nasa high school pa lang ako, kaya ganun," sagot ni Hiro. "Sorry," hingin pa umanhin ni Havana. "Okay lang, matagal ko nang tanggap," sabi ni Hiro. Sobrang lamig ng panahon kaya napapahikab na si Havana. Ang dami pa nilang napag-usapan ng lalaki. Umabot na ang topic nila tungkol sa love life nito. Pero self-love lang daw muna ngayon si Hiro. Hindi naman daw kasi ito nagmamadali.
Nagtatanong din ang lalaki tungkol sa sarili niya. Limitado lang ang kanyang binabanggit dahil ayaw niyang paalisin ng lalaki sa pamamahay nito hanggat hindi pa natapos ang concern niya, kaya siya naglayas. Samantalang si Hiro ay napangiti. Nang mapansin niya si Havana na tulog na sa duyan, dito lang naman siya matutulog kaya hindi na lang niya kakargahin ng babae papunta sa bahay. Pinaandar lang niya ang lahat ng ceiling fan, pati ibinaba ang trapal na nakabalot sa bahay ng manok. Kinabukasan, habang si Havana ay nagising na nasa duyan pa rin, napakagatlabi siya dahil dito lang pala siya nakatulog. Dali-dali siyang bumaba para pumunta sa bahay at hanapin si Hiro. Pero wala doon ng lalaki, baka umalis at nag-deliver ng mga itlog. Naligo si Havana at nagbihis na agad para may magawa pa siyang ibang trabaho. Nang nakita niya na may maruruming damit siya, ay naglabas siya at isinama na rin niya ang kay Hiro. Saka sinampay sa likod ng bahay. Napangiti si Havana nang mapansin niyang may agahan ng nakahanda para sa kanya sa may mesa. Nilagyan lang ng takip. Habang kumakain ay naririnig ni Havana na may nag-uusap papalapit sa bahay. Hindi pa siya nakainom ng tubig ay narinig na niya ang tinig ni Cardo sa labas. "Magandang umaga pare, nandito si Ma'am Shane. Bibili daw ng 15 tray ng itlog," sabi ni Cardo. Nagmamadaling inubos ni Havana ang kanyang kinain at uminom siya ng tubig. "Hi Cardo, wala si Hiro dito. Maagang umalis yata," nakangiting sagot ni Havana. Nakita naman niyang namumula ang pisngi ni Cardo at nahihiya sa kanya. Nakatingin sa kanya ang kasama nitong babae. Nakakunot ang noo. Nagtataka siguro kung sino siya. Maganda at maliit ang shape ng mukha at mahaba ang buhok na may kulay. "Baka pwedeng ikaw na lang ang mag-harvest. Kailangan ni Ma'am Shane ngayon eh. Gagamitin niya para sa cake shop niya," sabi ni Cardo. "Pwede naman, basta tulungan mo ko," sagot ni Havana. Napangiti naman si Cardo na halatang kinikilig. Makalipas ang ilang minuto ay bitbit na ni Havana ang mga empty tray at naglalakad siya papunta sa manukan. Magkatulong silang dalawa ni Cardo na mag-harvest habang si Shane ay nakaupo lang na nakatingin sa kanila at paminsan-minsan ay tumitingin ito sa cellphone nito. Medium size ang gusto ng babae kaya yun ang kinuha niya at nilagay sa tray. Napapangiti si Havana kasi sobrang bilis na naging kilos ni Cardo kaya natapos sila agad. Napapakwento din si Shane na marami daw itong branch ng cake shop kaya need nito ng itlog. Mabait ang babae at nakikita niya yun lalo na kung mauunang magkwento. Nang matapos at makumpleto ang 15 tray ng itlog, ay nilista niya at ibinigay kay Shane ang resibo. Tapos tinanggap niya ang bayad nito. Humingi pa ng discount ito. Binigyan naman niya at sana hindi magalit sa kanya si Hiro. Sa Maynila nga ay sobrang mabenta ang cake sa mga parties, lalo na din siguro dito sa probinsya. Nang makaalis si Shane at Cardo, ay sa manukan na tumambay si Havana. Nakahiga siya ngayon sa duyan at pinaandar ang ceiling fan. Bumaba siya nang marinig ng may tao na naman at nakita niya ang dalawang bata, babae at lalaki na may dalang tray. Bibili pala ng itlog. Bandang hapon ay umuwi na si Hiro. Galing pala ito sa kabilang bayan, umattend ng birthday party. May dala itong 3 slice ng cake, lechon baboy at adobo para sa kanya. "Hindi na kita sinama kanina dahil sobrang hindi ng tulog mo. Kumusta ka naman rito?" tanong ni Hiro. "Okay naman. May bumili pala kanina ng mga itlog. Kakilala ni Cardo. Binigyan ko ng discount at yung mga bata din," sagot ni Havana. Ngumiti si Hiro. "Sa'yo na yan, itago mo para may pera ka. Kung may bibili dito ay automatic na sa'yo na yung pera," sabi ni Hiro. Natouch naman ang puso ni Havana
Ni minsan ngayong lumaki na siya, kahit magulang niya ay hindi siya binibigyan ng pera. Lahat ng meron siya ngayon ay pinaghihirapan talaga niya. Tapos basta-basta na lang nagdedesisyon na hindi niya gusto. Parang gustong maiyak ni Havana. Dahil naranasan pa niya ang ganitong bagay sa ibang tao na hindi niya kaano-ano. Maraming salamat, Hero. Pagpalain ka ng Diyos dahil sa kabaitan na pinapakita mo. Nakangiting saad ni Havana. Ngumiti ang lalaki. Walang anuman. Sige na, kumain ka na. Hiningi ko talaga ang mga yan para sa'yo. Hindi ko naman kayang umuwing walang dala kung alam kong nandito ka. Sagot ni Hero. Masyadong thoughtful si Hero. Napakaswerte na magiging girlfriend nito. Isang buwan ang nakalipas ay walang balita si Havana sa pamilya dahil walang may alam kung nasaan siya at masaya siya sa naging buhay niya ngayon. Simple pero makabuluhan and worth to remember. Natutuwa siya dahil sa loob ng ilang buwan ay nakapag-ipon siya ng malaking halaga na galing sa mga itlog ng manukan ni Hero. Iba din ang kinikita nito sa pag-deliver sa bayan. Dahil sa naging suki nila si Shane sa mga itlog ay naging kaibigan na niya ang babae. Nalaman niyang single man pala ito sa isang batang lalaki. Pinuntis ng boyfriend noon tapos hindi pinanagutan. Pero sobrang positive nito dahil hindi man lang nagtanim ng sama ng loob sa dating kasintahan. Kung siya siguro yun ay hihilingin na niyang mawala sa mundo ang lalaking iniwan siya sa ere matapos mabuntis. Ngayong araw ay may usapan silang dalawa na isasama siya nito sa bahay nito para kumain sila ng seafoods dahil magluluto ito para sa kanila. Itinuon niyang walang lakad si Hero dahil may magbabantay sa mga manok at may tao kung may bibili. At may kasama na rin si Hero na magbabantay dahil kinuha nito si Cardo. Pinapasahod buwan-buwan, pwedeng driver at taga-deliver. Tuwang-tuwang naman ang lalaki, pabor daw din ito para makita siya. Natatawa na lang si Havana. Hindi na niya pinapatulan ang sinasabi ni Cardo. Nagbihis na siya para kapag pupunta na mamaya si Shane ay natapos na siya. Aalis na lang sila, hindi na maghihintay ang babae sa kanya. Anong oras ang lakad ninyo ni Shane? Tanong ni Hero. Nasa labas na kasi siya ng bahay. Hinihintay si Shane. Nakita niya kung paano titig na titig sa kanya si Cardo. Pero kasi itong katabi niya ang matimbang para sa kanya. Ngayon na, hinihintay ko na lang siya, sagot ni Havana. Mag-iingat ka. Baka mamaya ay kung saan-saan ka na naman pupunta, sabi ni Hero. Napangiti si Havana. Parang nagkaroon siya ng karamay at kakampi sa piling ni Hero. Pero hindi pa rin mawala sa isip niya kung ano na ang nangyari ngayon. Sa kanyang magulang, naging curious siya kung ano na nangyari doon sa lalaki. Nag-aalala din naman kasi siya na baka kung manghihiram siya ng cellphone kay Hero, ay malalaman nito ang totoo at papalayasin siya. Ayaw din niyang bumili dahil iniipon niya ang pera na bigay ni Hero sa kanya kasi may plano siyang bilhin. Oo naman, dito pa rin ako uuwi kasi wala naman akong ibang pupuntahan, sagot ni Havana. Totoo naman talaga kasi hindi siya makakauwi sa kanila dahil naglayas nga siya. Pagdating ni Shane ay naglakad na silang dalawa papalapit sa sakyan nito. Nang nakita niya ang dalang kotse ng kaibigan ay namimiss din niya ang mga gamit niya doon sa bahay niya. Hindi pa rin niya alam kung paano pa siya makakabalik sa dati niyang buhay. Though masaya naman siya rito, pero iba pa rin yung hindi sila magkagalit na magulang niya. Tahimik din si Shane, kaya behave lang din siya. Wala naman siyang sasabihin sa kaibigan. Buti naman pumayag si Hero, no? Tanong ni Shane. Oo, hindi naman kasi yun mahigpit, sagot ni Havana. Ngumiti sa kanya si Shane. Alam mo, gustong gusto ka ni Cardo. Sabi ko nga sa kanya, wag ka nang umextra kasi feeling ko at hindi ako naniniwala
na wala kayong relasyon ni Hero, sabi ni Shane. Napaubo si Havana. Si Shane ay tawang-tawa naman sa naging reaksyon niya. Wala naman talaga, napa-issue mo naman dyan, naiiling na sagot ni Havana. Meron yan, sadyang hindi nyo palang maamin pareho yung feelings ninyo, nakangiting sabi ni Shane. Napailing si Havana. Kahit anong mangyari ay wala talagang makakaalam nitong nararamdaman niya. Hindi niya pwedeng ilabas na lang basta-basta dahil lang sa sinabi nitong kaibigan niya. Una niya itong naramdaman sa isang lalaki na magkagusto at magmahal, kaya masyado siyang nababahala. Wala talaga, pagmamatigas ni Havana. Malabong wala kasi pareho kayong mabait at maalaga, kaya may magde-develop talaga. Babae at lalaki sa isang bubong na magkasama at walang feelings na mag-grow? Imposible talaga, sabi ni Shane. Hoy, anong pinaglalaban mo dyan? Tanong ni Havana. Natatawa ng malakas si Shane. Wala naman, nakikita ko lang na bagay kayo, sagot ni Shane. Kahit nga siya ay nakikita niyang bagay silang dalawa ni Hero. Mabait kasi ang lalaking yun at thoughtful, kaya hindi niya maiwasan na maisip na kung gaya ng lalaki ang makatuluyan niya, ay maayos ang buhay na tatahakin niya in the future. Ganun ba? Salamat, sabi ni Havana. Ngumiti naman si Shane. Makalipas ang isang oras ay narating nila ang bahay ng babae. Tahimik at wala siyang naririnig na kahit anong ingay. Siguro mag-isa lang siya rito. Kwento ng kwento si Shane ng kung ano-ano at siya ay nakikinig lang. Sa kabilang banda, si Hero ay nakahilata lang sa loob ng kwarto niya dahil may nagbabantay naman ng kanyang mga manok. Kinuha na niya si Cardo dahil hindi pwedeng si Havana dahil babae ito at ayaw niya mapagod at magkasakit. Nagpapahinga siya kasi ngayon ay mag-harvest siya ng mga itlog at magbenta. May tumawag kaninang suki niya sa kabilang bayan at magpapadeliver ng ilang tray. Sayang din naman ang kikitain kung hindi siya magbebenta. Kung iisipin niya ang pagod ay talagang wala siyang aanihin. Araw-araw ay may itlog, kaya meron din silang kita na pangtustos sa pangangailangan nila. Hindi na naging tahimik ang buhay ni Hero nang dumating si Havana. Mabait ang babae, maganda, at ang tipo nito ang papangarapin ng mga kalalakihan. Kahit ngayon ay gustong-gusto pa rin ni Cardo ang babae at hindi ito naniniwala na ikakasal na si Havana dahil wala naman daw lalaki nagpupunta dito para sunduin ito. Hindi niya kayang sabihin kay Cardo na nakita lang niya ang babae sa bayan na nagpalaboy-laboy kahit siya nga mismo ay wala ding alam kung ano ang totoong nangyari rito. Napangiti na lang si Hero na maisip si Havana, parang gustong-gusto na niyang mag-girlfriend dahil ang babae ang naging basihan niya sa ugali ng isang babae na maging isang partner. Samantalang si Havana ay nagtulungan silang dalawa ni Shane na gumawa ng cake. Nagulat nga ito dahil may alam siya. Mabilis lang namang matutunan, lalo pa at nag-enroll siya ng culinary noon. Hindi nga lang niya natapos dahil nag-business na siya. Ang dami niyang business. Siguro ngayong wala na siya doon ay ang magulang niya ang nag-take over. Pero kasi may mga staff naman siyang mapagkakatiwalaan kaya pwede lang na mawala siya sa ilang taon. Igawa mo ng cake si Hero kahit maliit lang para dalhin mo pa uwi. May itatabi din akong pagkain na lulutuin natin mamaya para sa kanya at kay Cardo, sabi ni Shane. Sige, tipid na sagot ni Havana. Nang umalis saglit si Shane ay hiniram niya ang cellphone nito para tawagan sana si Lydia, ang kanilang kasambahay. Memoryado pa niya ang numero ng babae at umaasa siya na sana ay hindi pa nagpalit ng SIM card ang babae. Nagpapasalamat siya nang pumayag si Shane. Medyo matagal lang daw ito kaya may pagkakataon pa siya.
Pagkaalis ni Shane ay tinawagan na niya si Lyja. Hindi siya nagsayang ng oras bago pa bumalik ang kaibigan. "Hello, sino to?" tanong ni Lyja. "Ako ito, Lyja, si Havana. Kamusta ka na?" sabi ni Havana. "Ma'am, ikaw pa talaga yan?" "Hindi ako makapaniwala," sambit ni Lyja. Napahalakhak si Havana. "Pambihira ka naman, Lyja. May iba pa ba?" reklamo ni Havana. Tawa ng tawa si Lyja sa kabilang linya. "Kamusta ka na po ba dyan? Kailan mo ba balak umuwi rito?" tanong ni Lyja. "Hindi ko alam. Baka kapag uuwi ako dyan ay matutuloy ang kasal," sagot ni Havana. "Sure ako dyan. Galit na galit yung magulang mo, lalo na ang daddy mo. Tanong nga ng tanong sa akin kung alam ko ba kung nasaan ka. Sabi ko na hindi naman tayo close," sabi ni Lyja. Napangisi naman si Havana. "Salamat, Lyja. Pagbalik ko dyan ay may ibibigay ako sa'yo," sagot ni Havana. "Salamat po. Kailangan mo ba ng pera? Padadalhan kita dyan para may panggamit ka," tanong ni Lyja. "Hindi na. Okay lang ako rito. Itago mo na lang yung pera mo," nakangiting sagot ni Havana. "Sige po. Ingat," sabi ni Lyja. Tumango naman si Havana at nagpaalam na siya kay Lyja. Hindi pa talaga siya pwedeng umuwi ngayon dahil hindi pa tumitigil ang magulang niya. Kung susubukan niyang umuwi ay tiyak na may kasal talaga na matutuloy at ayaw niya mangyari ang ganun. Sinabihan din niya si Lyja na huwag kumontak sa numerong ginamit niya ngayon dahil hindi yun sa kanya. Pagbalik ni Shane ay ibinalik niya rito ang cellphone at kumain na rin sila pagkatapos. Isang buwan ang nakalipas habang nagsasampay ng nilabhan niyang maruruming damit nila ni Hiro ay nagulat siya nang maiabot sa kanyang isang dyaryo. "Ikaw ba yan? Parang ikaw talaga yan kahit saang anggulo tingnan," tanong ni Hiro. Napakagatlabi si Havana. Kahit anong tago pala niya ay talagang lalabas ang totoo. Nakalagay pala yung litrato niya sa pahayagan na missing. "Hindi, may marami akong nunal sa mukha. Tapos yan ay wala," sagot ni Havana. Napatitig sa kanya si Hiro. Walang choice si Havana kundi ang magsabi ng totoo dahil sa guilt na kanyang nadarama. "Alam mo, sa lahat, tayo ay may kanya-kanyang kwento sa buhay. Wala namang mawawala sa'yo kung aaminin mo," sabi ni Hiro. Napahinga ng malalim si Havana. "I'm sorry, Hiro. Hindi ko naman intensyon magsinungaling. May dahilan ako kung bakit ko nagawa ang lahat ng ito. Magtago at magpanggap," sagot ni Havana. Habang si Hiro ay napatingin kay Havana na nagpapaliwanag. Wala namang kaso sa kanya kung nagpanggap ang dalaga o wala. Kasi una pa lang ay alam na niya na meron talagang something sa babaeng kinagkup niya rito sa bahay. Lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay may rason, kaya hindi naman siya naniniwala na mapadpad rito sa lugar nila ang gaya nito na walang dahilan. Ngumiti si Hiro. Masaya siyang nakatulong sa kung ano ang problemang kinahaharap ngayon ni Havana. "Tara sa loob, magkwentuhan tayo," aya ni Hiro. Tumango naman si Havana at sumunod sa kanya papasok sa loob ng bahay. "Kaya ako naglayas at nagpanggap ng pulubi para takasan ng kasal na hindi ko naman gusto. Ipapakasal ako ng magulang ko sa lalaking hindi ko naman mahal," pagkwekwento ni Havana. Sino naman matutuwa kung ganun ang ugali ng magulang? Nakikialam ng desisyon sa anak. Sa bagay, kung ako sa side ko ay talagang lalayas ako, sabi ni Hiro. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Havana na nakatingin sa kanya. "Maraming salamat dahil naiintindihan mo ako," nakangiting saad ni Havana. Ngumiti si Hiro. "Walang anuman, close na tayong dalawa, kaya dapat lang na malaman ko ang tungkol sa buhay mo, di ba?" Sagot ni Hiro. Tumango naman si Havana. "Huwag kang mag-alala, hindi ka madadamay rito sa problema ko," sabi ni Havana.
Okay lang naman sa akin at saka ang layo na dito sa lugar ninyo. Sagot ni Hiro. Umiling si Havana. Hindi ko alam pero knowing my dad, walang imposible sa kanya. Sabi ni Havana. Sa sumunod na linggo, nagising na lang si Hiro sa isang umaga na iba na ang pakiramdam niya kay Havana. Yung bawat galaw ng dalaga ay nakasunod siya. Nakikita na niya ang katangian nito na hindi niya masyadong napansin noon. Kumakabog na ang kanyang dibdib sa tuwing lalapit ito sa kanya. Ang tagal niyang makatulog sa gabi, knowing na nasa kabilang kwarto lang ito. Kaya ang tahimik niya ngayon na nakaupo sa may sala. Kasi nasa kusina si Havana, kumakain. Ang bilis na develop yung feelings ni Hiro. Dahil hindi naman niya naranasan ang ma-inlove noon sa isang babae. Kaya dito agad niyang nadarama kay Havana. Pero hanggat maaari ay hindi niya ito sasabihin sa dalaga. Hindi nito malalaman kahit anong mangyari. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi niya namalayan si Havana na nakasandig sa hamba ng pinto at nakatingin sa kanya. May kailangan ka? Tanong ni Hiro. Ngumiti si Havana ng sobrang tamis. Kaya ang puso niyang baliw ay tumitibok ng naman. Kasi kumain ka na? Tinirhan kita ng ulam at kanin. Lalabas lang ako. Magduduyan doon sa manukan. Nakangiting sagot ni Havana. Sige, close na pala kayo ni Cardo? Tanong ulit ni Hiro. Hindi gaano, pero makikipag-usap naman siya sa akin. Kaso lang nahihiya siya kasi daw ang ganda ko. Sagot ni Havana. Ang ganda naman talaga ng dalaga. Kaya nga hindi siya naniniwala noong umpisa na talagang palaboy ito at walang pamilya. Crush ka nun, sabi ni Hiro. Wala namang mali na magkagusto ka sa isang tao, komento ni Havana. Saan papasok yung mali kung mahal mo na? Tanong ni Hiro. Napakagat labi na lang si Hiro dahil kung saan-saan na lang napupunta ang kanyang mga sinasabi. Kulang na lang aminin niya ng diretsyo. Hindi din, ang mali doon ay yung mahal mo na yung tao tapos hindi mo maamin-amin sa kanya. Sagot ni Havana. Napalulun ng maraming laway si Hiro dahil natamaan siya sa sinabi ng dalaga. Kaya tumikhim siya at nagpaalam na kakain na muna siya. Bandang gabi ay maagang natulog si Havana kaya nasa manukan si Hiro tumatambay kasama si Cardo. Nag-iinuman silang dalawa. Bumili ng 3 bote ng beer ang lalaki dahil binigyan niya ng pera ito kasi nakabenta sila ng maraming itlog noong nakaraang linggo. Tulog na ba si Havana pare? Tanong ni Cardo. Oo naman, namimiss mo? Natatawang sagot ni Hiro. Napabuntong hininga na lang si Cardo na may kasamang pag-iling. Hanggang crush lang naman itong nadarama ko sa kanya. Ipapaubaya ko na lang siya sa'yo, sabi ni Cardo. Hindi nakaimik si Hiro. Ano bang binagsasabi ng lalaking ito? Sobrang obvious na ba na may feelings din siya? Ano bang binagsasabi mo dyan? Napakunot ang noo na tanong ni Hiro. Tumawa na malakas si Cardo at tinunga ang baso na may lamang beer. Hindi ako manhid pare na hindi mapansin na may pagtingin ka rin kay Havana. Sabihin mo na kasi tanggap ko na mas bagay kayong dalawa. Ito na yata yung panahon na makahanap ka ng pares mo at maging kasama habang buhay. Hindi ka naman magiging alanganin sa kanya kasi gwapo ka, mabait, sagot ni Cardo. Paano kung wala pala akong chance? Tanong ni Hiro. At least nasabi mong mahal mo siya, sagot ni Cardo. Hindi alam ni Hiro kung paano niya sasabihin. Baka kapag sinabi niya ay talagang aalis na si Havana dito sa bahay niya. 1 buwan ang nakalipas, samantalang si Havana ay mag-isa lang rito ngayon dahil wala si Cardo nag-deliver ng mga itlog sa bayan. Tapos si Hiro ay umalis. May sasadyain daw sa kabilang dako ng lugar. Nakauwi na si Cardo, wala pa rin si Hiro hanggang sa gumabi na lang. Kaya nag-aalala lang ng sobra si Havana.
Hindi naman siya takot ng isa rito dahil safe siya. So far ay walang nangyari sa kanyang hindi maganda. Mahal niya kaya ayaw niyang mapahamak ito. Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Havana nang mapansin niya si Hiro sa may di kalayuan na paggiwang-giwang kung lumakad. Lasing na nga dahil wala na sa tono ang pagkanta nito. Sinalubong agad ni Havana ang lalaki para maalalayan niya ito sa paglalakad. May dala ako para sa iyo, Havana. Pasensya ka na kung nalasing ako. Nagkainuman kasi doon sa pinuntahan ko. Nakangiting sabi ni Hiro. Napatitig sa kanya ang lalaki at may kinuha ito mula sa likuran. Saka ibinigay sa kanya. Napangiti si Havana kasi buckets of chocolates pala ang dala ni Hiro. Meron ding Cloud9 na chocolate pati KitKat na paborito niyang kainin. Salamat, nag-abala ka pa talaga, sagot ni Havana. Ganito talaga si Hiro. Kapag umaalis ay meron talaga siyang dalang pasalubong pag-uwi nito. Walang anuman. Alam mo kasi, napaka-importante mo sa akin. Ikaw ang bumubuo ng kulang sa buhay ko. Ikaw ang nagpapasaya sa akin ng sobra. Kaya sana, please lang wag mo akong iiwan. Mamahalin pa kita. Mahal na nga talaga kita. Seryosong sabi ni Hiro. Kahit kumakabog ang dibdib ni Havana ay napangiti siya ng sobra. Hindi niya inaakala na pareho pala silang may itinatagong pagmamahal sa isa't isa ni Hiro. Mag-uusap tayo ulit bukas ha kung hindi ka lasing. Para maliwanagan. Nang sa ganun ay may maisasagot ako sa bawat sasabihin mo. Sagot ni Havana. Tumango naman si Hiro kaya inalalayan niya habang papasok sa loob ng bahay at idiniretso niya sa kwarto nito. Pinihisan ni Havana ang lalaki without looking at his snake body. Pumikit pa siya pero sinisigurado niya wala siyang makakapang iba. Kinabukasan habang si Hiro ay sobrang sakit ng kanyang ulo, nagkakape siya sa kusina na makita niya si Havana na lumabas ng kwarto nito. Napalunok si Hiro dahil naalala niya kung ano ang pinagsasabi niya sa dalaga kagabi. Gusto mo bang uminom ng gatas? Ipagtitimpla kita, tanong ni Hiro. Ibang-iba yung pakiramdam niya ngayon kaysa noong una kasi wala naman yung feelings na in love. Maliban sa awa pero ngayon ay nandun na lahat. Lumapit sa kanya si Havana kaya pumintig ang puso niya ng sobrang bilis. Salamat, gusto ko munang kumain ng agahan, gutom na ako. Sagot ni Havana. Kumain ka na doon, nagluto na ako ng agahan. Sabi ni Hiro. Sige, siya nga pala, totoo ba yung confession mo kagabi o bunga lang ng kalasingan? Tanong ni Havana. Seryoso ang mukha ng dalaga kaya umayos siya. Naiipit na talaga si Hiro sa sitwasyon dahil lang sa kalasingan niya kagabi ay napaamin siya. Oo, kusa ko na lang naramdaman yun. Pasensya na, sagot ni Hiro. Naggulat si Hiro nang yakapin siya ng sobrang higpit ni Havana. Mahal din naman kita, kaya patas lang tayo, nakangiting sabi ni Havana. Dahil sa narinig ay bigla na lang ngumiti si Hiro at napatalon sa tuwa. I love you, Havana, madamdaming saad ni Hiro. I love you too, Hiro, sagot ni Havana. Sa sumunod na linggo, kahit pareho sila ng nararamdaman ni Havana, ay nag-effort pa rin si Hiro na ligawan ng dalaga dahil deserve din nito ang walang hanggang pag-aalaga niya. Hindi naman siya napapagod na gawin ang lahat para rito basta kaya niya. Inabot ng ilang buwan ang panliligaw ni Hiro kay Havana hanggang sa pumayag na itong magkarelasyon silang dalawa. Masayang-masaya si Hiro dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng masasandalan sa oras ng problema. Hindi pa siya sigurado kung ano ang bukas ay okay lang basta kasama niya ngayon si Havana. Sa mga araw at buwan ng kanilang pagsasama ay dumating sa puntong
nabuntis niya si Havana. Nakaramdam ng takot at kaba si Hiro dahil baka isang araw ay iiwanan siya ng nobya. Hindi naman nila napag-uusapan ang mag-anak. Pero nandito na, binigay na sa kanila ng maaga. Tahimik lang si Havana, kaya naisip ni Hiro na baka ayaw nito ang nangyayari o di kaya nagpaplano na itong iwanan siya. Isang gabi ay bigla na lang siyang lumuhod sa harap ni Havana para magmakaawa na sana wag itong mag-isip na kung ano-ano sa pagbubuntis nito. I'm sorry, hindi ko sinasadya na mabuntis ka ng maaga. Akong bahala sa'yo, wag kang matakot, hindi kita iiwan at pababayaan, sabi ni Hiro. Napangiwi na lang si Hiro nang bigla na lang siyang kurutin sa tagiliran ni Havana. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Pareho nating ginusto ito, bakit ka humihingi ng tawad? Loko ka ba? Sagot ni Havana. Napailing na lang si Hiro na tumayo at tumabi kay Havana. Ang tahimik mo kasi, akala kong nagsisisi ka na, sabi ni Hiro. Walang sisihan ito dahil blessings yung anak, nakangiting sagot ni Havana. Hinalikan naman ni Hiro ang tungki ng ilong ni Havana. Sobrang tangos kasi. Salamat, sabi ni Hiro. Ngumiti din si Havana at nagpasalamat sa kanya. 9 buwan na ang nakalipas ay nanganak na si Havana ng isang healthy baby girl. Napaiyak nga si Hiro dahil hindi siya makapaniwala na tatay na siya ngayon. Kaya todo kayod siya para mabigyan ng maayos na buhay ang mag-ina niya. 5 buwan na si Baby Hera na mapagdesisyonan ni Havana na umuwi muna ito ng Maynila para makibalita kung ano na ang nangyayari doon. Tapos ang masaklap ay hindi niya isasama ang bata. Mag-isa lang itong uuwi, kaya nagkaroon sila ng malaking away kasi hindi siya papayag, gusto niyang isama ang bata. Isang araw lang ako doon, kailangan pa ba natin itong pag-awayan? Intindihin mo na lang muna ako, pagmamatigas ni Havana. Paano kung hindi ka babalik? Paano si Hera? Paano ako? Tanong ni Hiro. Napahinga ng malalim si Havana at naupo sabay hilot sa sentido nito. Babalik ako, okay? Wala akong sinabing hindi ako babalik. Hindi naman pwedeng habang buhay akong magtatago rito, sagot ni Havana. Nagtiim ang bagang ni Hiro. Bakit mo lang naisipan yan? Sana noon pa na wala pang batang madadamay. Galit na sabi ni Hiro. Ewan ko sa'yo, pinakiusapan kita na maayos tapos nagalit. Anong gusto mo? Hindi na lang ako magpapaalam sa'yo? Sagot ni Havana. Napailing niya lang si Hiro. Pinipigilan niyang huwag maiyak. Dahil kung hindi ay mapahagulhol talaga siya dahil sa lungkot. Kaya kinabukasan ay sobrang lungkot ni Hiro na nakatingin sa papalayong si Havana. Inihatid ito ni Cardo sa terminal. Parang tutulo ang luha niya na nakatingin kay Baby Hira. Titig na titig ito kanina sa mama nito. Ngayon niya naramdaman na parang wala na silang halaga para kay Havana. Basta-basta na lang itong nagdedesisyon na walang pagdadalawang isip. Nang gumabi na ay iyak na iyak si Hira at hindi na alam ni Hiro ang gagawin. Hindi naman gutom kasi kakainom lang ng gatas. Hindi din basa yung diaper kasi pinalitan niya kanina lang. Problemado na si Hiro kasi namumula na sa pag-iyak ang anak niya. Huwag ka nang umiyak, baby. Pupuntahan natin si mama ngayon, sabi ni Hiro. Tumigil naman sa pag-iyak saglit at ngumiti na may kasamang titig sa kanya. Gumayak na si Hiro. Dinala niya ang lahat ng naipon niyang pera. Nagdala din siya ng damit nilang dalawa ng anak. Hindi pwedeng ganito. Nag-alala siya ng sobra at nababahala na baka hindi na makakabalik si Havana dahil tuluyan na itong ipapakasal sa iba. Tinawagan niya si Cardo at nagpahatid siya sa bahay ni Shane. Mabuti na lang gising pa ang babae. Ano bang nangyayari sa inyo?
Gabi na, bigla na lang kayong napasugod rito. Nalalamigan na yung bata, tanong ni Shane. Pasensya ka na, Shane. Pero kasi, itong si Hira, iyak na iyak, hinahanap yung mama niya. Hingin pa umanhin ni Hiro. Napakunot naman ang noon ng babae na nakatingin sa kanya. Kinuha nito si Hira at kinarga dahil nag-umpisa na namang umiyak. Nasaan nga pala si Havana? Tanong ni Shane. Napahinga ng malalim si Hiro. Umuwi sa kanila. Hindi din nila yung bata, sagot ni Hiro. Nag-away kayo? Tanong ulit ni Shane. Wala naman. Kaya nga ako nandito dahil magpapasama sana ako sa papuntang Maynila. Kaninang umaga lang naman siya umalis, sagot ni Hiro. Awang-awa ang reaksyon ni Shane na nakatingin sa kanya. Anong sabi niya sa'yo? Nakakunot ang noong tanong ni Shane. Sabi niya babalik siya. Pero baka hindi na, magpakasal na yun doon. Napailing na sagot ni Hiro. Magtiwala ka sa kanya, Hiro. Hindi na kayo aabot sa ganyang sitwasyon kung hindi ka totoong minahal ni Havana. Intindihin mo na lang muna siya. Malumanay na sabi ni Shane. Hindi pwede. Gusto ko talagang puntahan siya at sunduin siya doon, sagot ni Hiro. Walang magawa si Shane kundi ang samahan siya. May kasama silang driver na nagmamaneho. Kaya, nang mangalay siya sa pagkakarga kay Hira, ay kinuha ito ni Shane sa kanya. Matagal na magkaibigan sina Shane at Havana, kaya alam ng babae ang tungkol sa nobya nito. Sa kanina nga ito ng anak nila. Nagtataka din si Hiro kung bakit hindi nakatulog ang anak sa kanilang biyahe. Nananatili lang itong dilat ang mga mata na para bang excited din. Napapahinga ng malalim si Hiro. Iniisip niya kung ano na ang ginagawa ni Havana ngayon. Kung safe ba ito nakauwi. Hindi ba ito sinaktan ng magulang nito dahil sa paglalayas? O baka tuluyan ng ipinagkasundo ang dalawa? Samantalang si Havana ay iyak na iyak sa loob ng kwarto. Hindi pala niya kaya na mawalay sa anak niya at kay Hiro. Nagsisisi siya kung bakit hindi niya dinala ang mga ito sa pag-uwi niya kanina. Nakaramdam siya ng paghihinayang kasi nung makausap niya ang daddy niya kanina ay buo pa rin ang loob nito na ipapakasal siya sa lalaking napili nito para sa kanya. Nagkasagutan pa silang dalawa at tinakot siya nito na kapag maglalayas na naman siya ay mamadaliin na agad ang kanilang kasal. Kinabukasan, habang si Hiro ay nasa labas ng bahay ni Havana, nagpahatid siya kanina sa driver ni Shane. Nag-doorbell si Hiro ng ilang beses. Napapabuntong hininga pa siya nang makita niya na sobrang laki ng bahay nila Havana. Nanliliit siya sa kanyang sarili dahil talagang mayaman ang babae kumpara sa kanya na normal na mamamayan lang talaga. Huling pindot ni Hiro sa doorbell ay may nagbukas na ng gate. Isang babae na alam niyang kasambahay. Magandang umaga, anong kailangan nila? Tanong ni Lydia. Ako po si Hiro, boyfriend ni Havana, at ito ang anak namin, sagot ni Hiro. Hindi nakahimik ang babae sa sinabi niya. Nakatitig lang ito sa kanya, pati na rin kay Hira. Sige, pasok na muna kayo. Wala pa si Havana rito, umalis pa, sabi ni Lydia. Makalipas ang 2 minuto ay sumunod na sila kay Lydia na pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan nila ang may edad na mag-asawa sa living room. Natigil lamang ito sa pag-uusap nang makita siya. Hello po, Hiro nga po pala. Ako yung boyfriend ni Havana at ito yung anak namin. Pakilala ni Hiro. Hindi nakapagsalita ang dalawa. Nakatitig lang ito kay Hira na ngumingiti at tumititig sa kanila. Ano yun? Hindi ba ako nagkamali ng pagkadinig sa sinabi mo? Tanong ni Lorenzo. Hindi po sir. Totoo po lahat ng sinabi ko. Hindi ako nagpunta rito upang idamay ang anak ko sa kahihiyan kung nagsisinungaling ako, sagot ni Hiro. Havana is getting married sa lalaking gusto namin para sa kanya, sabi ni Lorenzo.
Napaismid ng kaunti si Hiro. Ito yung mga magulang na nakikialam sa desisyon ng anak kahit ayaw. Magiging kawawa ang apo niyo kung sakali, sagot ni Hiro. Nagpang-abot ang kilay ng matandang lalaki. Paano naman kami makakasiguro na apo nga namin yan? Sabi ni Lorenzo. Naiintindihan ko kung duda kayo, pero sana hintayin natin makauwi si Havana para siya na lang ang magsasabi sa inyo. Naiiling na sagot ni Hiro. Samantalang si Havana ay nagmamadaling umuwi ng bahay dahil tumawag si Lydia sa kanya na may problema. Pagpasok niya sa front door ay nanlaki ang mga mata ni Havana na makita niya kung sino ang nakaupo sa sofa kasama ang magulang niya. Hiro, sino kasama mo nagpunta rito? Gulat na tanong ni Havana. Lumingon sa gawin niya ang nobyo at kitang-kita niya sa mga mata nito ang tampo. Kinuha niya ang anak sabay karga at hinalikan ito sa pisngi. Nakatitig lang sa kanila. Ang magulang niya nagtatanong ang mga mata. Nagpasama ako kay Shane, pati yung driver niya, sagot ni Hiro. Yakap-yakap ni Havana na mahigpit ang kanyang anak kasi sobrang namimiss na niya ito. Totoo ba ang pinagsasabi ng lalaki yan, Havana? O baka naman plano mo lang ito para naman hindi matuloy yung kasal? Tanong ni Lorenzo. Please Dad, ayoko magpakasal sa lalaking yun. Hindi front lang ito. Nasa harap ninyo si Mami. Totoong nagmamahalan kami ni Hiro. Ako na ang nakikiusap sa'yo, sagot ni Havana na may kasamang pagmamakaawa. Paano na lang ang usapan namin ng kumpare ko? Hindi na matutuloy yun? Sabi ni Lorenzo. Tama na Lorenzo, hayaan mo na ang anak mo kung saan siya sasaya. Pumagitna na ang mama Lily niya. Tumayo ito at kinuha sa kanya ang apo at pinugpog ng halik. Kaya ang ending ay wala nang magagawa ang daddy niya sa gusto nitong mangyari. Nagkatinginan naman silang dalawa ni Hiro, pero hindi ito ngumiti sa kanya. Alam niya hanggang ngayon ay nagtatampo pa rin ito sa kanya. Umalis na ang mami at daddy niya sa living room, dala si Hira, kaya sila nalang dalawa ni Hiro ang naiwan. Ngumiti na mapait sa kanya ang nobyo sabay iling. Wala ka talagang planong sabihin sa mga magulang mo ang tungkol sa amin. Nakakalungkot lang, sabi ni Hiro. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin, Hiro? Iniinsulto mo yung pagkatao ko? Galit na sagot ni Havana. Parang dito pa madudugtungan ang away nilang dalawa. Nakikita mo naman itong bahay mo kumpara sa bahay ko, sabi ni Hiro. Napailing na lang si Havana. Kung papatulan niya ito ay hindi sila matatapos. Tama na, nandito ka na diba? At hindi na matutuloy yung plano nila para sa akin. Galit ka pa rin yan? Nakataas ang kilay na sabi ni Havana. Napabuntong hininga si Hiro na nakatingin sa kanya. Pero maya-maya lang ay dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Sabay yakap na mahigpit. Napangiti na lang si Havana. I'm sorry, nag-self-pity lang ako. Buti na lang pala sumunod kami rito ni Hira, sagot ni Hiro. Pasensya na din, nagsisisi na ako kung bakit hindi ko na lang kayo isinama dito agad, sabi ni Havana. Ngumiti si Hiro at hinaplos ang pisngi niya. Nakahinga ng malalim si Havana na magkaayos na silang dalawa ni Hiro. Para din siyang nabunutan ng tinik nang maisip na hindi na matutuloy ang kasal niya. Sa sumunod na linggo ay nakipagkita sa kanya si Shane sa city, kaya pumunta siya mag-isa. Ang mami niya ang nagbabantay kay Hira dahil parang nagkikrave na din ito ng apo. Nandun sa office ng daddy niya dinala, sumama na rin si Hiro. Hindi niya nga alam kung anong ginamit nitong gayuma na bigla na lang naging mabait ang ama niya. Mas mabuti na rin yun para wala ng conflict between them. Inaya siya ni Shane sa cake shop nito dito sa Manila. Nagustuhan niya yung ambience at marami ding customer. Pumesto sila ni Shane sa may baking area at doon sila naupo sa maliit lang na upuan at mini table. Kamusta na kayo ni Hiro?
May pinsan pa ba yung lalaking yun? Mahal na mahal ka talaga. Nakangiting tanong ni Shane. Napahalakhak na lang si Havana. Okay lang, nagkaayos na kami. Malapit na nga akong mainis dahil palaging nag-self-pity kahit hindi ko naman inaano. Reklamo ni Havana. Mahal ka lang talaga ng tao. Sa panahon ngayon, malabo ka nang makakahanap ng lalaking gaya niya. Nahanda ka talagang habulin. Naghahanap din ako ng ganyan. Nakangising sabi ni Shane. Napatawa na lang si Havana ng malakas. Sino bang hindi naghahangad ng lalaking mapagmahal at mapagpasensya? Lahat ng babae naman siguro. Makakahanap ka rin ng para sa'yo, Shane. Sagot ni Havana. Sana nga, sabi ni Shane. Ang dami pa nilang napag-usapan ng kaibigan tungkol sa buhay at iba pang mga bagay. Kung hindi siya napunta sa bayan kung saan si Hiro, ay hindi din niya makikilala si Shane. 2 linggo ang nakalipas ay nasa bahay pa rin nila si Hiro. Hindi pa rin ito umuwi dahil hindi din siya papayag. Okay naman ang trato ng magulang niya sa nobyo, lalo na ang daddy niya na masyadong maldito. Magkasundo ang dalawa at hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Hiro doon. Ngayong araw ay plano ni Havana na mag-shopping. Isasama sana nila si Hira, pero hindi pumayag ang mami niya. Si Hiro ay kasama din ng daddy niya. Wala din siyang idea kung ano ang ginagawa ng dalawa. Mag-isa lang ngayon si Havana na naglalakad papasok ng mall. Napangiti siya nang may lumangga sa kanyang balikat. Ang liit ko ba para hindi mo makita? Malditong sabi ni Havana. Nang tingnan niya ang lalaki, ay parang hindi man lang ito natamaan sa pagtataray niya. I'm sorry, Havana, hinging paumanhin ni Jude. Napakunot naman ang noo ni Havana dahil kilala siya ng lalaking ito, pero hindi niya ito kilala. Bakit mo kilala? Hindi naman kita na-meet somewhere, tanong ni Havana. Napatawa ng malakas ang lalaki dahil sa sinabi niya. Too bad. Hindi mo na ako nakilala dahil hindi natuloy yung kasal natin, sana. Nakakalungkot dahil yung daddy mo ang tumawag at nag-cancel nun. Sagot ni Jude. Hindi naman nakaramdam ng pagkagulat si Havana dahil hindi naman kagwapuhan ng lalaking ito. Biniyayaan lang ng mahabang bias. Kaya hindi natuloy kasi siya lang naman ang may gusto nun, sabi ni Havana. I know. Nice meeting you, Havana. If you change your mind, I'm one call away. Nakangiting sagot ni Jude. Nice meeting you too, but I'm sorry, hindi na magbabago ang isip ko, sabi ni Havana. Hindi na niya nakita ang reaksyon ng lalaki dahil nag-excuse na siya rito. Sa kabilang banda, habang si Hiro ay masaya sa pagsama-sama sa daddy ni Havana, marami siyang natutunan sa matandang lalaki. Dahil magaling ito sa business. Masaya si Hiro kasi pansin niyang okay na ito sa kanya. Kinakausap na siya na parang parte ng pamilya kahit wala naman siyang karangyaan na maipagmamalaki sa ngayon. Buti sana kung magtuloy-tuloy ang business niya. Nakapagpadala nga si Cardo sa kanya ng pera. Earnings daw yung itlog na naibenta nito. 1 buwan ang nakalipas ay birthday ni Hiro. Wala naman siyang planong maghanda na magarbo dahil hindi siya mahilig sa ganun. Kakain lang naman siguro sila sa labas ngayon ni Havana. Isasama nila ang magulang ni Havana. Nasa loob sila ng kwarto ngayon ni Havana. Naglalaro sa may sala si Hira kasama ng grandma nito. May ibang business meeting si Tito Lorenzo kaya hindi na siya sumama rito. Nakahiga si Hiro sa kama at nakaunan sa braso niya si Havana. Kamusta ka naman? Tanong ni Hiro. Ngumiti naman si Havana sa kanya. Okay lang, masayang masaya sa buhay na kasama kayo. Sagot ni Havana. Ako nga rin, kaya maraming salamat ha. Dapat hindi na talaga tayo magkahiwalay. Magpapakamatay na lang talaga ako. Seryosong sabi ni Hiro. Sinampal ni Havana ang braso niya ng malakas.
Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Magdadasal pa nga tayo na hahaba pa yung buhay natin. Tapos ikaw, kung ano-ano na lang pinagsasabi mo. Galit na sagot ni Havana. Kung sakaling magkakahiwalay tayo, sabi ni Hiro. Kinurot ni Havana ang pisngi niya. Hindi tayo makakasiguro sa bukas. Pero I'm sure na hindi tayo maghihiwalay. Siya nga pala, birthday mo ngayon. Anong plano mo? Tanong ni Havana. Kakain lang siguro tayo sa labas, mamayang gabi. Sagot ni Hiro. Yung pera na naipon niya noon at ang passbook niya sa bangko ay ibinigay niya kay Havana. Hindi sana tatanggapin ng babae, pero ipinilit niya para sa kay Hira yun kapag lumaki na ito at mag-aaral. Tulungan lang naman sila. Ang bait nga ni Havana dahil hindi ito humihingi sa kanya ng panggasto. Pero siya itong nag-iisip naman kasi siya ang lalaki. Yumakap sa kanya si Havana at itinanday ang paa sa binti niya. Anong gusto mong gift na galing sa akin? Nakangiting tanong ni Havana. Pwede bang anak na lang? Lalaki na naman, sagot ni Hiro. Napatawa naman ng malakas si Havana. Saka na lang, hindi pa nga umabot ng 1 year si Hira, reklamo ni Havana. At nagkatawanan silang dalawa. Nang gumabi na ay sinamantala ni Havana na umalis kasi tulog pa si Hiro. Bumili siya ng cake kasi ito lang naman ang kulang dahil kanina pa nakapagluto ang kasambahay nila para sa handa ng boyfriend. Yung mami niya ang nagsuggest na maghanda sila para kay Hiro kasi favorite na anak na lalaki na ngayon ito para sa magulang niya. Ang bait kasi ni Hiro sa magulang niya at naroon ang lalaki ng respeto. Kaya ang bilis na kapagpalagayan ng loob. Nakikita kasi ng parents niya ang pag-aalaga sa kanya ng lalaki at pagmamahal pati na rin sa anak nila. Sabay pa nga silang dumating ng daddy niya kaya lumapit siya rito at nagmano. Napangiti siya kasi may bagong biling kotse yata ang daddy niya. Naminamaneho ngayon. Nakikita niya kasing sobrang brand new at kumikintab pa. Nasaan si Hiro? Tanong ni Lorenzo. Natutulog pa po, daddy, sagot ni Havana. Okay, nakapaghanda na ba kayo para sa birthday niya? Tanong ulit ni Lorenzo. Opo, itong cake na lang yung kulang, sagot ni Havana. What do you think about this car? Magugustuhan kaya ito ni Hiro? Tanong ni Lorenzo. Napanganga si Havana. Kay Hiro pala ito, daddy. Hindi makapaniwalang sabi ni Havana. Oo, regalo ko sa birthday niya, sagot ni Lorenzo. Napangiti naman si Havana. Ngayon lang niya napagtanto na iba pala matuwa ang ama niya sa isang tao. Ang bongga kung magregalo. Opo, daddy, ang ganda po, sabi ni Havana. Maya-maya lang ay sabay na silang dalawa ng daddy niya na pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso sila sa kusina at natakam bigla si Havana nang makita niya ang daming handa at lahat masasarap. Nang nagising na si Hiro ay pababa na siya ng hagdan na karga si Hira. Kaya nag-umpisa na silang kumanta. Kinantahan nila ng happy birthday ang lalaki. Samantalang si Hiro ay naglalakad pa papalapit sa kusina ay naririnig na niya ang kanta na para sa kanya. Nang nasa loob na siya ay napangiti siya ng marami palang handa para sa karawan niya. Ang plano niya ay kumain sa labas pero nagluto pala ang mga ito. Pagkatapos kumanta ay nagblow na siya ng candle sa kanyang cake at nagpasalamat sa magulang ni Havana. Sa kasambahay na nag-effort din pati sa nobya niya. Sabay-sabay na silang kumain dahil lahat sila ay pareho ng gutom. Nang matapos ay niyaya siya ng daddy ng nobya sa labas ng bahay at hindi niya alam kung ano ang gagawin nila. Ngumiti sa kanya ang matandang lalaki at inakbayan siya. Dahil mabait ka, maalaga at mapagmahal sa anak ko at apo, ay may regalo ako sa iyo ngayong birthday mo, nakangiting sabi ni Lorenzo. Responsibilidad ko po yun, tito, sagot ni Hiro. Maya-maya lang ay inabot sa kanya ng matandang lalaki ang isang
di gaanong kalaking box. Buksan mo, sabi ni Lorenzo. Tumango naman si Hiro at binuksan na. Laking gulat niya nang makita ang susi. Para saan po ito? Tanong ni Hiro. Susi yan ng kotse. Tingnan mo, sagot ni Lorenzo. Itinuro nito ang itim at bagong kotse na nasa kanilang harapan. Kaya napanganga si Hiro. Para sa akin po yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Hiro. Oo, para kung may lakad ka ay may magagamit ka, sagot ni Lorenzo. Dahil sa tuwa ay bigla na lang niyakap ni Hiro ng mahigpit ang matandang lalaki. Maraming salamat po, Tito. Okay lang talaga sa akin kung walang regalo, sabi ni Hiro. Napahalagkak naman ang daddy ni Havana. Nakaramdam ng hiya si Hiro. Kung siya ito ay hindi talaga siya magkakaroon ng ganito. Kagarang kotse, kahit anong gawin niya. Napakagatlabi na lang si Hiro na maisip niyang may bago siyang kotse pero hindi naman siya marunong magmaneho. Hindi dinalaw ng antok si Hiro matapos silang nag-inuman ni Tito Lorenzo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na binigyan siya ng sasakyan. Ang tanging hiling lang naman niya ngayong birthday niya ay matanggap siya ng mga ito para kay Havana, pero sobra-sobra pa ang binigay sa kanya. Kaya sobra siyang blessed ngayong taon. Kahit ulila na siyang lubos ay nakahanap siya ng bagong pamilya sa piling ng mga ito. Sa sumunod na linggo ay umalis silang dalawa ni Havana dahil tinuruan siya nitong magmaneho. Kahit sablay siya at mahirap turuan ay hindi siya nito sinukuan. May balita ako sa iyo, mahal. Ngayon ko lang din ito nalaman nang sabihin sa akin, Shane. Nakangiting sabi ni Havana. Tungkol saan naman yan? Tanong ni Hiro. Magkatabi sila ngayon sa loob ng kotse. Nakangiti naman si Hiro na nakatingin sa kanyang nobya. Kahit bagong kising ito o walang ligo, ay maganda pa rin ito sa paningin niya. Pumikit ka naman ng kaunti. Hindi ako makapag-focus sa tingin mo, saway ni Havana. Napatawa na lang ng malakas si Hiro. Ang ganda mo kasi, kahit na pinagpapawisan ka. Sagot ni Hiro. Salamat, pero ito nga, magkarelasyon na pala si Carto at Shane, sabi ni Havana. Talaga? Kaya pala tahimik ng lalaki yun. Nalimutan na nga mga musta kasi may iba na palang pinagkakaabalahan. Nakangiting sagot ni Hiro. Mabait din naman si Carto at saka masipag. For sure, magkakaintindihan silang dalawa, sabi ni Havana. Masaya si Hiro para sa kaibigan dahil nakahanap ito ng inspiration sa buhay. Sa hirap ngayon, ay talagang kailangang inspired para magpatuloy sa pagkamit ng pangarap. Siguro naman this time ay hindi na masasaktan si Cardo. Kasi mabait at mapagmahal naman yun si Shane. 7 taon na nakalipas, growing stronger pa rin ang relasyon nila ni Havana. At hindi papayag si Hiro na maging ganito na lang sila. Boyfriend at girlfriend. Hindi din magpakasal silang dalawa. Kaya kinausap ni Hiro sila Tito Lorenzo at Tita Lily na kung maaari ay payagan siya mag-propose kay Havana. Dahil papakasalan na niya ito, kabadong-kabado pa nga siya ng mga panahong yun. Dahil baka hindi pumayag, pero nakahinga siya ng maluwang nang tumango ang mga ito sa sinabi niya. Ngayon ay dala ni Hiro ang kanyang kotse para ihatid si Havana sa opisina nito. Dumaan siya saglit sa isang jewelry store at maghahanap ng singsing na maganda. Kahit hindi naman siguro mamahalin ay okay lang. Sa nobya niya, bumili din siya ng bagong damit para rito. At para sa party ay si Tito at Tita na raw ang bahalang mag-book ng venue. Kahit wala pa man ay kinakabahan na si Hiro. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Pero sana ay successful. Bumili siya ng damit para kay Havana. Iiwanan lang niya ito sa ibabaw ng kama para mamaya pagdating nito ay makikita lang nito. Walang kaalam-alam si Havana
na may parting gaganapin mamayang gabi, intended para sa kanilang dalawa. Ramdam niya yung suporta ng magulang ni Havana sa gagawin niyang ito. Nang may mahanap siyang damit na bagay kay Havana ay naghanap din siya ng sapin sa paa para rito at inuwi niya sa bahay. Maaga pa naman kaya naisipan niyang umuwi muna sa probinsya kasi namimiss din niya ang kanyang bahay doon. Pati ang manuka niya, dala-dala na niya pala ang damit na susuotin niya mamaya sa proposal. Kabado si Hiro dahil buong buhay niya ngayon lang niya ito gagawin. Pagdating niya sa lugar nila, makalipas ang ilang oras ng biyahe, ay sobrang lapad na nagigising ni Cardo. Aba, napunta ka lang sa Maynila. Pagbalik mo ay may bago ka ng kotse ah. Nakangiting sabi ni Cardo. Ngumiti naman si Hiro. Bigay yan ng daddy ni Havana ng birthday ko. Sagot ni Hiro. Ang galante naman magregalo ng biyenan mo pare, sabi ni Cardo. Nahihiya nga akong tanggapin pero nag-effort namang magregalo kaya hindi na ako nagreklamo pa. Nakangiting sagot ni Hiro. Kung may ibibigay ay huwag magpatumpik-tumpik pa, natatawang sambit ni Cardo. Kaya nga, siya nga pala, kamusta ka na rito? Tanong ni Hiro. Okay lang ako pare, maraming salamat sa iyo kasi unti-unti ko nang napagawaan ng bahay sila nanay at tatay. Tapos may maliit na rin kaming negosyo sa bayan na kinukuhaan nila ng pang-araw-araw na gastusin. Kaya ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon na maganda ay blessing dahil napakabait mo at matulungin sa kapwa, sagot ni Cardo. Walang anuman pare, basta kung may problema ka ay magsabi ka lang, sabi ni Hiro. Oo naman, kamusta na nga pala kayo ni Havana? Tanong ni Cardo. Kaya nga ako nandito dahil bala kong isama ka doon sa Maynila kasi magpo-propose na ako sa kanya. Sabihan mo rin si Shane, wala kasing kaalam-alam yung si Havana, sagot ni Hiro. Pupunta ako. Papayag na siguro yung si tatay na siya muna ang naiwan rito. Sayang kung walang magbantay, nakangiting sagot ni Cardo. Sige, magpaalam ka na, sabi ni Hiro. Tumango si Cardo at naglakad palayo. Samantalang si Havana ay nagtaka kung bakit tahimik ang pag-uwi niya. Bandang alas 7 ng gabi. May overtime kasi sila sa office. Kaya ginabi siya ng uwi. Bago pa siya makaakyat ng hagdan ay tumunog ang kanyang cellphone at si Hiro ay tumatawag. Bakit mahal? Nasaan ba kayo? Tanong ni Havana. Nandito kami sa isang party. Isinama kami ng magulang mo. Nandito din si Hira. Dinala nila. Sagot ni Hiro. Okay, sabi ni Havana. May binili akong damit para sa'yo nasa kwarto. Suotin mo at sumunod ka rito. Utos ni Hiro. Sige mahal. Sagot ni Havana. Umakyat na ng hagdan si Havana at dumiretso sa kanyang kwarto at nakita nga niya ang damit na sinasabi nito sa ibabaw ng kama. Hinubad ni Havana ang kanyang suot na damit at pumasok siya sa loob ng banyo para maligo. Nagmamadali siya dahil curious siya kung anong party ang sinasabi ni Hiro. Makalipas ang ilang minuto ay nakatayo na siyang malapit sa kanyang full-length mirror at tinitingnan ang kanyang sarili na suot ang damit na binili ng nobyo. Magaling pumili si Hiro na gustuhan niya. Hindi siya maarte, magsusuot siya ng kung ano-ano, pero kasi bigay ito ng nobyo. Pero kahit pa ay magpapasalamat siya. Makalipas ang isang oras ay narating na niya ang hotel na pinagdausan ng party. Gaya ng sabi ni Hiro, pagdating niya ay iginiya siya ng staff papunta sa rooftop. Nang nandun na siya ay nakakunot ang noo ni Havana na napansin niya si Shane. Katabi si Cardo na sobrang lapad ang pagkakangiti na nakatingin sa kanya. Akala niya party pero sila lang ang nandito. Ang mami at daddy niya ay iba ang saya na sinusundan ng anak
na naglalakad papalapit sa kanya. Sobrang saya ni Hira nang kargahin niya ito at halikan sa pisngi. Napakunot ang noo ni Havana nang wala si Hiro dito sa rooftop. "Maupo ka na anak at kumain," sabi ni Lily. Ngumiti naman si Havana sa mami niya at kinuha nito sa kanya si Hira. Lumapit siya kina Shane at Cardo. Yumakap siya sa kaibigan saka nakipagkamay kay Cardo. "Kamusta kayong dalawa?" tanong ni Havana. "Okay naman. Ang ganda mo ngayon," sagot ni Shane. "Salamat," sabi ni Havana. Kumain na si Havana pagkatapos ay nag-uusap silang dalawa ni Shane. Nakaramdam na siya ng inis dahil malalim na ang gabi pero wala pa rin si Hiro. Maya-maya lang ay sa sobrang engross niya sa topic nila ng kaibigan ay hindi niya napansin ang tugtog ng isang violin. Ang tamis ng naging ngiti ng lahat. Saka pa lang niya na-realize ng paglingon niya ay nakaluhod na pala si Hiro na may hawak na singsing. Napatakip sa bibig niya si Havana dahil sa nakikita niya ngayon. Hindi siya makapaniwala. "Will you marry me?" tanong ni Hiro. "Yes, I will," sagot ni Havana. Napatingin naman siya agad sa mami at daddy niya. Masayang-masaya ang mga ito sa kanila. At kitang-kita niya sa mga mata na magulang yun. Niyakap siya na mahigpit ni Hiro matapos ditong maisuot ang singsing sa daliri niya. "Maraming salamat, mahal. Pinasaya mo ako ng sobra ngayong gabi," sabi ni Hiro. "Walang anuman," nakangiting sagot ni Havana. Natapos ang gabi na sobrang saya ni Havana. Niyakap silang dalawa ni Hiro ng magulang niya. Nakisuyo sila sa staff ng hotel. Nakunan sila ng litrato lahat, kasama si Cardo at Shane. "I love you," nakangiting sabi ni Hiro. "I love you too," sagot ni Havana. Makalipas ang 2 buwan ay ikinasal sa simbahan sina Hiro at Havana. Sa sumunod na taon ay biniyayaan sila ng lalaking anak na kumumpleto sa lumalaki nilang pamilya.